Ilang linggo na rin ang lumipas mula nung may nangyari sa amin. At sa totoo lang, pilit kong ibinabaon sa isip ko na wala lang yon. Normal life lang ulit. Work, deadlines, at tsikahan with office mates. Pilit kong ibinalik sa normal ang buhay ko. Sa office, iwas pa rin ako kay boss, acting as if nothing happened. At sa bahay, well, mas pinili kong umiwas din. Hindi pa ako handang harapin yung tungkol sa fiancé at sa stepsister ko. Pero kahit anong iwas ko, hindi ko maitago sa sarili ko na may nagbago. Tuwing dumadaan siya sa harap ng cubicle ko, ramdam ko ang bigat ng tingin niya o baka ako lang ang nag-iisip. Pero nitong mga araw na to, may mga nararamdaman akong kakaiba. Minsan, bigla akong napapagod kahit konti lang naman ang ginawa ko. May time din na parang nahihilo at inaantok ako. Sabi ko sa sarili ko, baka stress lang o kulang sa tulog. Ayokong isipin na baka butis ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, lalo lang lumalakas ang hinala ko. Lalo na nang mapansing wala pa ang dalaw ko. 1, 2, 3 araw, hanggang sa umabot na ng 1 linggo. Pilit kong kinikonvince ang sarili ko na irregular lang, na baka dahil sa stress. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang mas lalong sumisikip ang dibdib ko. Kinakain ako ng kaba. Paano kung totoo nga? Paano ko haharapin yon? Higit sa lahat, paano ko sasabihin sa boss ko na pilit kong iniiwasan, pero sa kanya lang posibleng manggaling ang lahat ng ito? Gusto kong bumili ng test, pero natatakot ako. Takot akong makita ang sagot. Kasi kapag nandoon na, wala nang atrasan. At sigurado ako, magbabago ang lahat. Isang tanghali, lunch break, sabay-sabay kaming kumain ng mga office mate ko sa pantry. Lively ang usapan nila, puro tungkol sa bagong project at chismis sa kabilang department. Nasa table na kami, sabay-sabay kumakain at nagkukwentuhan. Pinilit kong makisabay kahit medyo wala ako sa mood. Habang tinitingnan ko yung pagkain sa harap ko, bigla na lang akong nainis sa amoy. Para bang ang tapang ng sinigang na in-order nila at ang adobo. Parang bumaliktad ang sikmura ko. Napapikit ako sandali, pilit nila labanan ang pakiramdam. Pero habang tumatagal, lalo lang akong naduduwal. Ang saya ng kwentuhan nila. Pero ako, halos hindi ko na marinig ang mga boses sa paligid. Rabang lumabo ang pandinig ko at ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na kabog ng dibdib ko. Ano ulam mo, girl? Adobo, sagot ko, sabay ngiti. Pero habang inaamoy ko yung pagkain, biglang parang umikot ang sikmura ko. May kakaibang amoy at sa isang iglap, parang hindi ko na kaya. Okay ka lang? Hindi pa ako nakakasagot nang bigla akong masuka. Tinakpan ko agad ang bibig ko. Excuse me lang ha. Dali-dali akong tumayo at tumakbo, papunta sa CR habang naririnig ko ang mga boses ng office mates ko sa likod. Si Celestine, bakit siya nagsusuka? Baka food poisoning? Kapasok ko, halos hindi ko na naabot ang sink. Nagsuka ako ng nagsuka, parang mabubulunan ako sa bigat ng tiyan ko. Nang matapos, nanginginig ako habang nagmumumog, sinusubukang ayusin ang sarili. Nagkulong ako saglit sa loob ng cubicle. Hawak-hawak ang tiyan ko. Habol ang hininga. Kinabahan ako. Kasi kahit anong tanggi ko, alam kong may posibilidad at hindi ko na kayang balewalain ang mga sign na nararamdaman ko. Habang naghuhugas ako ng bibig sa lababo, naramdaman kong bumukas ang pinto. 2 office mate ko ang sumilip. Halatang nag-aalala. Celestine, okay ka lang ba? Grabe, nagsusuka ka na talaga. Gusto mo ba dalhin ka na sa klinik? Ngumiti ako ng pilit, kahit ang totoo'y gusto ko nang maiyak. Okay lang ako, baka masama lang ang kinain ko. Pagbalik namin sa pantry, halos lahat ng mata ng mga office mate ko ay nakatingin sa akin. Tahimik bigla ang kwentuhan kanina. Okay ka lang ba, Celestine? Singit naman ni Carlo. Uy, okay ka lang ba? Anong ni Jenny? Kita ang concern sa muka. Medyo nahilo lang, baka sa kamay ng pagkain.
Hindi na gaanong maingay ang kwentuhan. At kahit pilit nilang ibalik ang usapan sa project at chismis, parang ako na ang naging paksa sa likod ng bawat tingin at bulungan. Tahimik akong bumalik sa pagkain ko pero halos hindi ko na makain. Kahit isang subo ng kanin, parang tinutulak palabas ng sikmura ko. Sa huli, inilapag ko na lang ang kubyertos at ngumiti ng pilit. Maunan ako, kailangan ko pang tapusin yung sketch. Lalo lang akong kinabahan. Kasi kahit gaano ko piliting itanggi, alam kong may posibilidad. Pinilit kong ngumiti at magpanggap na walang problema. Pero sa loob-loob ko, kabog na kabog ang dibdib ko. Buntis? Hindi pwede. Pero bakit parang tugma lahat ng nararamdaman ko? Habang naglalakad pabalik sa desk ko, ramdam ko ang mga matang nakasunod. At sa bawat hakbang, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sikreto na unti-unti nang gustong kumawala. At habang nakaupo ako sa desk, hindi ko mapigilang tumingin sa glass door ng opisina ni boss. Nandun siya, busy sa laptop niya, clueless sa mga nangyayari sa akin. Kung sakaling totoo nga ang hinala ng mga office mate ko, paano ko sasabihin sa kanya?